Palawan po, meron po tayong 54 cases at probable po na 8 cases. Samantala, upang mas maunawaan ay pinaliwanag ni Ginang Batipora ang pagkakaiba ng bawat kategorya sa mga sumusunod o sa mga sinusunod na community quarantine. Kung saan sinabi nito na kung ang isang lugar ay nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine at General Community Quarantine o Enhanced Community Quarantine at Modified Enhanced Community Quarantine, na rapat lamang na 100% ng population ay kinakailangang manatili sa kanilang mga tahanan, habang ang mga nasa ilalim naman ng GCQ o General Community Quarantine ay pinapayagan ng lumabas ang ilang mga residente na may edad 20 hanggang 60 years old, habang ang ilang mga most vulnerable person ay kinakailangan manatili sa kanilang mga tahanan sa pagtitipo. Samantala sa pagtitipo naman, ito ay pinagbabawal pa rin sa ilalim ng ECQ o sa Enhanced Community Quarantine, habang sa GCQ naman ay pinapayagan ng ngunit limitado lamang sa 10 katao ang pupwede. Sarado naman ang mga eskwelahan sa ilalim ng ECQ, habang pinapayagan namang paunti-unti upang ituloy ang mga naunsyaming gawain o mag-aasikaso na mga kinakailangan tapusin o gawin ng mga estudyante sa ilalim po yan ng General Community Quarantine. Ngunit kinakailangan na may sinusunod na mga safety protocols. Sa pagtatrabaho naman ay kinakailangan na skeletal forces lamang at work from home ang maaaring payagan sa Enhanced Community Quarantine, habang sa GCQ ay meron na mga pinapayagan at maaaring buksan kung saan mayroon lamang susundin na 4 days work per week. Wala rin umanong mass transport sa ECQ, habang sa GCQ naman ay unti-unti nang binubuksan, ngunit kinakailangan na maisabuhay ang social distancing. Maaari na rin ang intermunicipality travel, ngunit may mga proseso na dapat sundin at mga safety measures na dapat isabuhay upang mapayagan ng ilang mga residente na makauwi sa kanilang mga munisipyo. ECQ, GCQ, Modified CQ, Community Quarantines ay lahat po yan ay quarantines pa rin po, no? Kaya po hindi po tayo sana maging kampante at hindi po na tayo sa balik normal po, no? So kailangan meron po pa rin tayong mga minimum health capacity standards. So ano po ba yung pinagkakaiba ng ECQ, Modified ECQ, GCQ, ano po? So sa pagdating po sa population, so 100% po ang kailangan nasa bahay pa lang pag sinabing ECQ, ano po? Pero pag Modified ECQ, same din po, 100% na nanatili sa bahay. Pero sa atin po, sa Palawan, dahil po GCQ na tayo, mananatili pa rin po sa bahay yung ating mga vulnerable groups. Sama po dyan yung mga elderly at mga kabataan. Pagdating naman po sa pag mag-exercise sa labas po, ano po, pag ECQ, hindi po pinapayagan. Pag Modified ECQ, limitado lang po ang pag-exercise. Ang GCQ, pinapayagan na po, pero limited lang po yung mga contact sports. Sa pagdating naman po sa pagtitipon, ang pinagkaiba po ng ECQ at GCQ, so ECQ hindi po pinapayagan, pero ngayon po dahil GCQ na po, may restrictions lang po, pero hanggang 10 tao lang po ang maaaring magtipon. So sa pagbukas naman po ng eskwelahan sa ating mga schools, so sa ECQ po, sarado pa rin po yung ating mga eskwelahan. Pero pagdating naman po sa GCQ, maaari na pong mag-report ang skeletal workforce ng paaralan. Pero upang iproseso lang po yung mga requirements ng mga estudyante at gawin ang mga kailangan preparasyon para sa graduation po at sa susunod na semester. Pagdating naman po sa pagpasok na po, yung ating pong nagtatrabaho po. So sa ECQ po, naka-skeletal workforce o yung iba naka-work from home. Pero ngayon pong GCQ, dito po sa Palawan, GCQ na, so pwede na pong magkaroon ng alternate work. Pwede pong 40 hours
for 4 days in a week po. 4-day work per week. Okay. 4 days. Opo. Ito naman po, pagdating po sa pagbabiyahe at paglalakbay, sa ECQ po, wala po tayong public transportation. Tapos may mga limited po na international flights, wala pong domestic flights. Pero pagdating naman po sa GCQ, ngayon po, unti-unti na po, no, na meron na po tayong pampublikong transportasyon. Pero, kailangan po, sumunod pa rin po sa strict safe distancing. Kaya po, ang capacity po ng isang public transportation po natin, vehicle, ay hindi na po buo, ano po, first 50% po ng pwede pong sumakay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Diatabs. Para sa ginhawang todo mula sa diarrhea at mga sintomas nito, mag-Diatabs. Loperamide HCl is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. PCL President Palawan Chapter. Board Member Clarito Prince Di Maali IV. Prinsipyo at Serbisyo, Sulong, Palawan. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Samantala, pinaliwanag naman ni Ginang Batipora na upang mapayagang makauwi ang mga stranded na mga kababayan natin sa iba't ibang munisipyo at maging dito sa Puerto Princesa, kinakailangan ng bawat individual na makakuha ng medical certificate o health declaration mula sa mga health offices sa kanilang mga lugar. Yan ang magpapatunay na sila nga ay nasa maayos na lagay at walang mga aktibong sinyales ng COVID-19. Samantala, nakiusap naman ang ginang na kung maaari kapag pupunta sa mga health offices ay ugaliing isabuhay ang social distancing at ugaliin rin ang pagdadala ng face mask. Kung maaari ay kinakailangan rin umano na sumunod ang marami sa kung ano ang pinapatupad ng mga otoridad, gayon rin ang kanilang kooperasyon upang hindi mahirapan ang mga frontliners sa pag-aasikaso sa kanila. Mahalaga umano na umunawa rin ang lahat sa kinaharap na hirap ng mga health workers na nagtatrabaho upang sila ay mapagserbisyuhan. So, ang inter-island po o inter-municipality naman din po, pinapayagan na pero kailangan pong sumunod pa rin sa mga safety protocols. Dito naman po, pagdating po dito, no, pinapayagan na po tayo sa inter-municipality, lalo na mga GCQ areas. Pero pinapakausapan po namin ang lahat po ng hiningi po ng mga medical certificates. Ano po? Sa ngayon po, karamihan po ng mga locally stranded individuals ay isa pong requirement ang medical certificate. Pero po, pinapakiusapan po namin ang lahat po ng mga LSI na pumupunta po sa mga local health office, sa CHO, sa PHO, sa MHO, na maging sumunod pa rin po sa patakaran. Ano po, ugaliin pa rin po ang social distancing, magsuot ng mask, at kailangan po ang kooperasyon din po nila kasi napapagod rin po yung ating mga local health personnel po. So pakiusap po, ay sumunod po tayo at magkaroon ng kooperasyon. Samantala, mayroon namang urgent hiring o nanawagan naman ng DOH Palawan dahil magkakaroon po sila ng urgent hiring kung saan nangangailangan ang mga ito ng mga nurses at espesyalista na maaaring maging katuwang ng mga otoridad sa paglaban sa mga sakit na kinaharap ng mga Palawenyo. Kabilang na po dyan ang banta ng COVID-19. Kung saan sa Rojas Medicare Hospital ay hiring ang mga ito ng isang nurse. At sa Southern Palawan Provincial Hospital naman ay nangangailangan ng isang medical specialist o doktor, 10 nurse naman at 5 nursing attendant. Hindi na rin umano kinakailangan pong pumunta sa kanilang tanggapan upang magsumite ng mga dokumento na kinakailangan upang mag-apply. Sa halip ay maaari na itong isend sa kanilang email na chd_palawan@yahoo.com.
i-broadcast din po. Meron po kaming urgent hiring po. Ano po? Sige ma'am, Under sige po ma'am. ng contract of service sa lahat po ng mga nurses po dyan na unemployed pa at gusto pong maging kaagibat, maging kaisa po sa laban kontra COVID at COVID po, no? Meron po kaming urgent hiring. Sa Rojas Medicare Hospital po, kailangan po ng isang nurse. Okay. Sa SPPH po, doon po ma-assign, Southern Palawan Provincial Hospital. Isang medical specialist, doktor po ang kailangan namin. 10 nurse, 5 nursing attendant po. So, sa lahat po ng gusto pong mag-apply, hindi na po kailangan pang pumunta po dito sa opisina. I-submit lang po yung mga requirements through email po namin sa chd_palawan@yahoo.com. Pwede rin po itong makita yung aming pong post regarding po sa hiring sa Pidoho Palawan po, sa Facebook account po namin sa Pidoho Palawan. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ay ang magkakasunod na tinig ni Ginang Remy-Joy Batipora, ang Designated Information Officer ng Department of Health, Palawan. Super sa balita! Super sa balita! Samantala mga kapuso, dakuin na muna natin ang balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Board Member Juan Antonio Alvarez, sandigan mo, kaibigan ko, sulong, 3-in-1 Palawan. Puntahan natin ang balita mula kay Super Wilmar Abria. 7 sa mga mangingisda na mula sa Occidental Mindoro nananatili sa PUI facility ng lungsod matapos isa ilalim sa swab test. Ditali ng balitang yan, Super Wilmar Abria, pasok. Mananatili ka sa PUI facility ng lungsod at pito sa bagabaging isda na nagaling dyan sa Occidental Mindoro. Habang hindi pa dumarating ang resulta ng ginawang swab test sa mga ito. Ay kay Dr. Eunice Herrera ng City Health Office, Miyerkules, nang may padala sa Kamilaan na ang-anib na swab sample sa mga nasabing bagabaging isda. Kung ba dyan, mananatili ang mga ito sa pasilidad habang hinihintay ang resulta. Dinala sa PUI facility ang mga ito matapos na magkaroon ng ubo at sipon. Ang 5 sa mga ito, isa ang nagkaroon ng skin rashes at isa ang may postpartum eclampsia. Samantala, ayon kay Dr. Herrera, sa ngayon ay magaling na at wala nang ipinakikitang sintomas ang mga naturang individual. Matatandaan, una nang pinauwi ang halos 171 na mga kasamahan ng mga ito matapos ang 14 days na quarantine diyan sa Erawan facility. Dumating sa Puerto Princesa ang mga ito noong May 5 matapos ang abutan ng lockdown diyan sa probinsya ng Mindoro. Kaya yung kapuso, Super Wilmar Abrea, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan na. Super Radio, number 1. Maraming salamat, Super Wilmar Abria. DYSP Super Radio, balita! Puntahan naman natin ang balita mula kay Super June Vicer Bantaculo. Provincial Task Force LCAC nananawagan sa mga mamayan sa lalawigan na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang presensya ng mga makakaliwang grupo sa mga komunidad. Detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Pasok! Kumpiyansa ang Provincial Task Force Aircraft na mananatili silang handa sa pagresponde at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng bawat Palawenyo sa kabila ng pagiging abala ng lahat kaugnay sa krisis na dulot ng pandemya ng COVID-19. Sa impormasyon mula sa PNU Palawan, ang pahayag dito ay mula sa Strategic Communication Cluster ng PTF Aircraft matapos nang mapaulat ang nangyaring shooting incident itong kamakalawakan ng gabi sa Sitio Tabiak, Barangay ang Agutaya sa bayan ng San Vicente. Sa ulat na natanggap ng LTAC habang nagsasagawa nga ng pagpapatrolya ang grupo ng kapulisan ay pinaputukan naman ito ng mga armadong kalakihan na naging sanhi ng pagkasugat ng isa sa mga pulis. Sa ngayon ay patuloy na rin sinasagawang investigasyon ng PTF LTAC hinggil sa armadong grupo na sangkot sa natural insidente.
Samantala kasabay nito ang panawagan ng Provincial Task Force ERTAC sa mga mamayan na maging mapanuri at huwag hayaan ang presensya ng makakalawang grupo sa kanilang lugar at agad ipagbigay alam sa mga kinaukulan kung mayroong impormasyon patungkol sa mga kalaban ng pamahalaan. Ang inyong kapuso, June Vicer Bantaculo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, Super Radio number 1. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Board Member Juan Antonio Alvarez, sandigan mo, kaibigan ko, sulong, 3-in-1 Palawan. Super sa balita. Super sa balita. Puntahan naman natin si Super Ivy Valdez sa kanyang balita. Mahigit 800 na mga residente ng lungsod na bigyan ng mga libreng punla o pananim ng Department of Agriculture Mimarupa. Detalye ng balitang yan, Super Ivy Valdez. Pasok! Umabot na nga sa mahigit 800 na mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang nabigyan ng libreng pananim o binhing pananim mula sa Department of Agriculture Regional Office matapos na isang buwan ng mailunsad alinsunod na rin sa Plant Program na nasabing kagawaran sa pamamagitan ng Palawan Agricultural Center at Palawan Research Experiment Station. Kabilang sa mga napamahaging punla ng PAC sa mga taga-lungsod ang nasa 10,000 punla ng iba't ibang gulay at prutas, kaya na lamang langka at kape, habang ang PRES naman ay nakapagpamigay na ng 3,000 pakete ng binhing pananim katulad ng buto ng kamatis, talong, sitaw, okra, kalabasa at pipino. Ang Plant Program ng DA ay may layunin na hikayatin na magtanim ang mga residente sa kanilang mga bakuran habang umiiral ang community quarantine. At saan naman umano na mayroon pang susunod na ipapamahaging binhi ang naturang kagawaran. Ang inyong kapuso, Super Ivy Valdez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, Super Radio number 1. Maraming salamat, Super Ivy Valdez. DYSP Super Radio Balita. Samantala, puntahan natin Super Kenneth Calumbres. Siyam na individual dinala sa impila ng pulisya matapos mahuli dahil sa paglabag sa curfew hour. Detalye ng balitang yan, Super Kenneth Calumbres. Pasok! Siyang na individual na naman ang nagpalipas ng magdamag sa impila ng Mendoza PNP habang dalawa dito ay babae at isang maoy sa barangay Bagong Silang matapos mahuli ng mga otoridad sa kasagsagan pa rin ng pagpapatupad ng curfew hour sa